anak, makinig kayo. Pag lagi ginagawa, pakinggan nyo itong kwento ko. Kwento ng buhay ko. Kwento mga nangyayari sa buhay ko. Makinig lang kayo. Panoorin nyo lang ako. Kung masama ng loob nyo, ilabas nyo muna yan. Isang tabi nyo na yan. Dahil yan ang magpapahirap sa buhay ng isang tao. Yung sama ng loob, yung hiya, walang respeto, yan ang magpapahirap sa isang tao. Judgmental, yan. Huwag yung gagawin yan. So, makinig lang kayo, panoorin nyo ako pag wala kang ginagawa. Ito pwedeng alaala na lang. Hindi natin masasabi ang buhay ng tao. Panoorin nyo itong kwento ko para makilala nyo ako kung sino ba si Mike, sino ba si Papa Mike. Mga anak, malalaki na kayo, go lang ng go. Huwag kayong gagawa ng malaking problema dahil mahirap lusutan yan. Mahal ko kayo sa puso at isipan. Doon ako nasanay dahil diyan kayo nasanay sa nanay nyo. Kaya ito na tayo, kita-kita na tayo, no? Kaya yung sama ng loob ko, hindi ko yung nakasama mula baby yan sa paglaki ko. Yung mga yakap at halik ko, yun ang puno ng pagmamahal ko sa inyo. Lumuwag na kalooban ko, pero nandun pa rin yung sikip na hindi ko naamoy yung pagka-baby nyo. Kaya ito, nandito na tayo. So, panoorin nyo lang kung mga kwento ko. Ingat kayo mga anak. Di sama kadutro. Lalakad ko lang yan mula dyan doon, sige yan, para makita nyo paano yan, sa dyan ay puro bukid dyan. Ang oras namin ng pasok ay 6:30 hanggang 5 ng hapon. So kadalasan umuwi pa ako ng tanghali, nilalakad ko lang yan. Ito? Gaano kalayo yan, lalo na pag tag-ulan ay puro palayan yan. Ganito yan, minsan sumushortcut ako doon papunta doon sa bundok. Yan, so kaginit yan, lakad lang namin, lakad ko, tinatakbo ko yung tanghali. Mas 12 break time. Ayan. Tapos kailangan alauna nasa school lang ka na dahil 1:15 1 p.m. ay kailangan andun ka sa loob ng school dahil yan
sa may klase. Yan. Nilulusong ko yan. Isang taon. Araw-araw naglalakad dyan. Dahil nung araw ay pag may bike ka na dito, feeling anting sa'yo mayaman ka na. Dalambakan ko dati ay 10 centavos lang. Yan, ito, ilog yan. Ayan, mga siguro nasa 6 7 kilometers mula doon sa Shakey's na kinainan nyo o kaya hanggang doon sa team Tomas Moro to pinaggimikan nyo, ganun kalayo siguro ang nilalakad ko. Ayan, doon pa sa bundok yan para makita nyo kung gaano kahirap ang buhay ko nung bata pa ako. Lumaki rin ako walang ama. Ayan, ito na yung crossing. Ayan, papasok dyan. Papasok dyan. Ayan. Hindi ko nga magawa. Ayan. Ba't sila? Ayan. Ayan, puro bukid dyan. Ayan na, kikita niya yan. Pag may tanim na pare yan, puro putik yan. So, shortcut ako dyan. So, mula doon sa crossing na yan. Ayan, adjust natin yung kata. Ayan. Ano, crossing na yan eh. Ayan. Crossing yan, no. Ayan, tinatakbo ko pa pa yun minsan eh. Akit tayo sa bundok. Ayan. Layo pa doon sa bundok niyo, no? Kikita niyo yung bundok niyan. Ayan. Ayan yung bahay namin dati, oh. Doon sa taas. So, tara. Punta natin na. Mula grade 3, grade 1, kinder, grade 1, grade 2. Diyan. Diyan ako nag-aaral. Sa Magalong High School Elementary. Ayan. Nilalakad ko yun. Tapos, grade 3, dyan din pala ako, bumalik din ako. Grade 1, grade 2, grade 3. Dyan ako nag-aaral. Kasi grade 4, grade 5 dito na sa
Kowa sa may bandang Pilcoa. May bahay kami dati dyan. Inuunti-unting binenta ng lola nyo. Yun. So yun, bumalik ulit ako dyan ng grade 6. Grade 6 kami, doon kami nakatira. Doon, yan, hindi kita doon, dyan, malayo dyan. Talaga nasa gitna kami ng bukid nun. So ito talaga yung bahay namin dati sa taas. So puntahan natin yung pataas to, pabundok to, pataas to. Hirap ang buhay ko noon, kung gaano kahirap. Walang baon na pera, walang baon na kanin. Minsan nga pag ganito tag-init, may madaan akong pag magsusurkat ako. Ayan. Halos lahat dito kamag-anak. Pataas to, ito patag na to sa taas. Ayan. Dati pa nagsusurkat ako, and marami ng mga prutas dyan, santol, bayabas, saging. Saan pa nga, inahabol ako ng aso dyan Ayan, patag lang dito, banda. Ganyan dito ako nagsusurkat. Ay, hindi kita basta dyan, yan ang nagsusurkat. Pababayan, papunta sa Palayan. Hirap, ayan, hirap, sobra. Tinis ko yun dahil gusto ko lang makapag-aral, makapagtapos dyan. Ayan, lapit na tayo sa bahay. Hindi paakit pa pala yun. Ito tayo, patag na to. Ayan, patag na to. Paakit pala yun kanina. Lalayo yan, nilalakad ko yun hanggang doon sa eskwelahan. Ito nung araw, ang laruan lang namin dyan, takbo-takbo, tuloy-tuloy dyan sa bakal na yan, puro kawayan. Kita na ba yung shortcut? Hindi na shortcut yan Dito maraming aso dito banda. Yan. As lahat yan, kamag-anak natin yan. Hindi lang ako nagsusukat yan doon. Yan. Punta sa eskwelahan. Pag tag-ulan o kaya ganito, tag-araw. Tapos pag-uwi ko dyan dito sa tinitira namin sa kapatid ng paalo ng papa ko, minsan pag-uwi ko ng tanghali tumatakbo ako, pagod ako, di ba? Paakit ng bundok, tatawid ka ng Palayan. Ayan, init tagtuyot, sobrang init dito. Ayan. Pagdating mo sa bahay, walang pagkain. Ayan, ito yung bahay na tinitira ko dati. Lapit na tayo. So yan, ilang kilometers yan. Ayan, kung
Up. Na. Ayan. So, ano na ba yun? Tatama ito. Yan kami nakatira dati. Ito ba na? Ayan. Ayan. Diba mo, pinsan? Pagdating ko yun, walang pagkain. So, yun. So, ito, itong bahay, itong lupa ko na to. Ayan, yung lupa na yan, overlooking yan, pinakamataas na bundok yan. So, pag nagkapera kayo dyan, tulungan niya ako magpatayo dyan. Pwede tayo magpatayo ng mansion dyan para overlooking. O kaya dito sa baba, swimming pool. Ayan, dito gawa tayo ng swimming pool. Papalisin ko yan. Maganda yung lupa na yan dahil kitang-kita sa taas. Ayan, akat tayo. Subukan ko umakyat. No? Kaya ba? Parang hirap ah. Basta bundok yan. Ayan. Bawang ko mong pantay. Kasi sa Monday na po sa... So, pagkatayan dyan, maganda dito pag nagawa natin yan. Ayan. Bundok yan. At lahat yan, buong bayan ng kitang-kita. Overlooking dyan, maganda dyan. So ito, shortcut din yan. Papunta dun sa eskwelahan. So yun, ngayon from buhay ko. Yan, nag-uuling kami dyan. Minsan, nagpuputol-putol ako dyan, bawat isang puno. Pinuputol ko, kumukuha ko ng isang kahoy. Kasi hindi namin pag-aari yung lupa na yan. Ginagawa kong uling yan. Para magkapera ako ng malaki. Makahawak man lang ng 100. Pinuputol ko bawat isang sa kaya puputulin ko yan. Isa-isa yan. Bawat isang puno. Hanggang doon. Pero itong lupa na ito ay akin yan. At yan ang pwede natin patayuan ng kasi ito pinakamataas na bundok to dito sa amin. Kaya maganda yan. Kaya kami nakatira dati. Hindi yan ang bahay namin. Doon pa sa taas. Hindi tayo makakaakyat eh. So yun. Isipin yung layo niya, no? Pababalik tayo dito. Yan. Buti na lang. 5 kilometers. Ilang kilometers ba yan? Hindi, katuloy tayo doon. Sana. Ayan. Ganito.
Nung patakot ko yung pagbukas eh. Tension. Mas napatakot pa ako sa'yo eh. Ngayon mula dyan, Bakit mo kami sa likod mo lang? pati Ay, dapat dyan ako nagtakot. Diba kasi namin ko na siya. so mula dyan, Hindi ko naman siya. Wala siya. Grabe na yun. paano ba, ano to? Diyan. Ito, diretso. Diretso. Diyan. Dito ka matakot. Ano ba yung direction to? May code dito eh. Dapat mo. Okay. So, paano yung direction pa? Siguro may mga 6 kilometers na siguro. Okay. Ito yung so ito yung high school na yan. No? So ito may shortcut dito. Yan. Ito kasi yan. Puro bukid yun eh. Yan ang ganyan na kanya pang buhay ka mga araw. So yung nandito na lang na gusto ko lang malaman nyo rin kung gano'n okay mga araw. So yun, napadpad ako ng Maynila ay napadpad ako ng Maynila ay first year dito sa may Araneta. Tapos second year bumalik ulit ako ng Pangasinan. Tapos third year, fourth year dito na ako sa Caloocan High. Habang nag-aaral ako dyan, nandito kami sa Baseco. Sa Baseco, mahirap pa ang buhay dyan. Isa lang yung daanan, halos isang jeep pa lang. Dumadaan yung motor, bike, yun lang ang pwedeng dumaan doon. Kailangan yung bike pag may dadaan na motor, kailangan mo buhatin yung bike at tumabi ka. At yung bahay dati dyan, nakalutang sa tubig. So nung nag-aaral ako dito sa Caloocan High, umaga, alas 6, no? Ng umaga. Mula Baseco, kailangan mag-jeep ka. Ilang beses ko na rin nilakad dyan mula 10 Avenue, Caloocan. Tapos, so alas 12, no? Half day lang yun. Kailangan uwi. Bago ako umuwi ng bahay, pupunta ako sa Calao. Siguro alas 2, nandun na ako. Nagpa-parking boy ako doon. Hanggang
alas 6 ng hapon. 2 taon yun. 2 taon ko ginawa yun. Parking boy ako doon. Tapos ng first year din ako, parking boy din ako doon. Dito naman kami sa Araneta nakatira. Second year ako na bumalik ako ng Pangasinan, di ba? Doon ulit ako nag-aaral, ganun ulit buhay ko. Tandaan ako ng bundok, tandaan ako ng kalsada. Nilalakad lang yun, araw-araw. Nung third year, fourth year, 2 taon ako dyan sa Calao, parking boy. Tapos uwi ako ng bahay. Paglalakad lang ako mula Luneta, Calao, di ba? Luneta hanggang sa Baseco. Nilalakad ko na lang yun. Lalo uwi pa ako ng bahay, 1 oras yung lakaran. Pagdating ko dun, maglalaba pa ako, maglilinis. Yun ang gawain ko. Tapos kumikita naman ako, pero siyempre bata ako, di ba? Papasok ako 40 pesos baong ko. Isa nga lang pamasahe. Kano na pamasahe nung araw? 650 yata. 9 pesos. Yun. Pier South to Bonamento sinasakyan ko. So, yun ang buhay ko rin. Kaya wala pang cellphone, no, wala pang ano. Kung isipin nyo sa panahon ninyo, magara, maluho, kaya hindi ko dinanas yung mga bagay na ganyan. Iba ang panahon ko, iba ang panahon ng mga anak. Alam kong kaya nung lumaki na ako, pagka-trabaho na ako, doon ko, pero may asawa na ako, may anak na ako. Nandiyan si Ate Jack nyo. No? Doon ko na-feel na buhay bata, buhay binata. Hindi ko alam, nakalimut ako na may asawa ako. Pero yung magkasawa ako, may problem na kami. Kasi nung naghiwalay kami ng tita Delia nyo, mama Delia nyo, mga third year, fourth year high school ako, may something na kami, may problem na kami dalawa. Manligo pala ako sa kanya, may problem na kami. Pinaglaban ko yun. Alam mo yung bakod na may tinik, alambre, halos aso na lang, okay, kahit yung aso hindi makakalusot dun. Yung ex niya, hinabol kami itak. Pasok kami doon, labas kami doon. Ganun ako magmali, pinaglalaban ko ng patayan. So yun, umabot kami sa hiwalayan. Pumunta ako ng Pasay, pinauwi ako, break daw kami. Alam niyo yun. So pagsakay ko ng jeep, hindi ko mapigilan yung luha ko. So yun, naka-move na ako siguro 4 months, 5 months. Nandito na kami sa Recto. Graduate na ako nun. Trabaho na ako nun na spacker ako ng billiard nun. Kumikita na ako nun ng may 1,000, 1,500 yata, 3 araw o 1 araw. Hindi mo tandaan eh. In 1997 ba yun? 98 meron.
So, trabaho na ako noon. Dito kami sa rektor na nakatira. Ito naman si lola mo. May jowa na nga ako, yung kapitbahay namin doon. Ang ganda. Ang ganda, matangkad pa. So yung si Delia naman, pumunta doon sa bahay na yun. Squatter yun, yung likod ng city jail. Pumunta sa bahay. Mag-ayos daw kami, mag-usap daw kami. Isa na buntis daw. Papilit ang lola niya. Siyempre bata ako eh. Hindi ko alam ang nangyayari. Basta alam ko may jowa na ako, nakamubon na ako eh. So yun, nasa loob ng bahay, nag-uusap kami. May dumating yung nililigawan ko na maganda. Tinawag ako, biglang lumabas naman to si Delia. Yun, nakita na yun. Simula nun, wala na kami nun. Babae nun. So yun, nagkatuluyan kami ng Mama Delia nyo. Tapos, yun na, lumabas na si Ate Jack Jack, no? So, maraming problem, etc. Yun, nagkaroon na naman kami ng problem. Nabuhay ang tita Adela nyo. Tibay nga eh. Nawala ng dugo yan eh. Dahil cesarean yan. Karoon na naman ng problem. Iniwan ko kasi alam ko may bahay naman kami dyan sa Tondo, may trabaho siya, magulo, di ba? So yun, nagtrabaho ulit ako, nagbiwalay kami. Nakilala ko naman to si Mama Chona mo. Sa kanyang baga? So doon ko na feel na buhay binata ako, na nagkapera ko, nabibili ko yung gusto ko para malaya ako. Yun. Pero hindi ko naisip na may asawa at anak na ako, no? Siyempre bata pa ako. Kilala ko si tita Mama Chona nyo, kaanak kami, karoon kami ng problem din, away gulo. Kita pa nga sila ni Delia eh, Mama Delia nyo. So habang kay tita Chona nyo ako, nag-aaral ako ng college nun sa STI. Habang nag-aaral ako, tatrabaho ako, siyempre bira ako makauwi nun. Ito naman tita Chona nyo, puro selos, pero ano, siyempre college ako, iniisip niya puro babae daw ako, hindi na ako nauwi, pero supportado sila, masaya kami, maganda yung inuupahan namin, kumpleto kami sa gamit, may kotse ako. Sikat lang si si Mike ano, dahil kulot, bibong-bibo, makapapa yan. Halos ayaw lumapit sa mama niya yan. So yun, okay kami, okay buhay ko nun. Sabihin natin marangal, maganda. Sabihin natin medyo umangat ng konti. Kasi tatrabaho pa ako, nag-aaral ako. So yan, iniwan na naman ako yan. Iniwan na naman ako. Ilang beses ako iniwan yan. Buntis na nga siya, iniwan pa rin ako eh. Kaya buntis siya uli kay Mike, no?
Hindi nag-isip. Tapos sa huli, puro problema na. Maganda naman yung inupan, ako naman nagbabayad eh. Kung sasabihin yung nabababaya ko, hindi. Nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. So yun, masaya naman sila dahil suportado siya Maika. Medyo malaki binabayaran ko sa bahay. Ano ako nun? Trabaho, bahay, school, bahay. Ewan ko bakit ako inaaway pa. Kung nakita ko, hindi. Siyempre, ikaw pa naman kalmutin. Siyempre, masasampal mo rin talaga eh. Kaya yun. Nakilala ko naman habang malayo sila, di ko alam kung saan ko hanapin eh. Magulo utak ko nun. May nakilala na naman ako. Tita Rio nyo. Nabuntis ko yun na may anak kayo, may kapatid kayo doon pero namatay. Si Nicole namatay yun, baby pa lang namatay, napabayaan din ng nanay sa sobrang stress, kakahabol sa akin. Yun, iniwan ko yun dahil nakilala ko naman si Tita Marcelino, mama na Shane. Dito wala na, Tita Chona nyo, iniwan na talaga ako. Iniwan na, pinagpalit pa. So yun, nagpunta naman ako dito kay Tita Marcelino. Mas marangal ang buhay ko dyan. Mas maganda buhay namin dyan dahil may nakailan sasakyan ako dyan na ang inuupahan ko nun maganda inupa ko, halos apartment talaga eh, mga 7.5 gano'n, kasama kuryente mga 10,000 yun, kaya ko pa yun. Kasi nagkaroon na dalawang anak na kami, no? Maganda na si GM, si Shen, si GM. So yun, nagkaroon kami ng malaking problem nung pinagdadala si Marty. Mas kinampihan niya yung pamilya niya kaysa sa akin. Hindi ko alam kung may utak Tita Marcelino o wala. Maganda, lahat sila siya, magaganda yung mga damit, halos SM lahat yan. Damit nila, hindi ako bumibili sa palengke. So nagkaroon ng problem, para akong pinagtabuyan, alam mo yun, doon nagkaroon ako, doon ako na-stress, doon ako simulan na-stress, na-depress ako. Para akong hayop na pinagtabuyan. Kung gaano ko kamahal sila ba, Shane. Tapos, yun, nakilala ko naman Tita Bea nyo. Mas malaki naman ang nangyari sa akin doon. Kung saan ako dinadala. Kung saan inuupahan. Dalawa na anak namin. Lagi ako inaway. Binibigay ko lahat ng pera ko sa kanya, makauwi lang sa Iloilo. Tapos pag iniiwan ako, hindi ko alam kung saan ko hanapin. Pagod na pagod ako kay Tita Bea nyo. Sobrang pagod ako. Hanggang ngayon, kung isipin ko, para akong napapagod eh.
So yun, before Bea at Maricel, kay ate Mama Chora nyo, meron pa akong nanakan taga Project 6 nga. Yun nga si, I don't know, kalmutan ko pangalan. Kati rin, Kathleen, Catherine. hindi ko alam ang pangalan eh. So, ako na maghahanap doon. Yun na, balik tayo kay Tita Bea nyo. Ang nangyari kay Tita Bea nyo, kung sasang, magulo. Magulo. Kasi ang ganda niya eh. Maganda, Tita Bea nyo. Si Twinkle, si Michelle Ann, kapatid nyo, magaganda sila. Kasi maganda si Bea eh. Sobrang pagod ko dun. Hindi sila rin magkasundo ng mama ko. So yun, nahuli ko naman siya. Ano, pagsuntukan pa ako eh. May higit 30 yata yung kalabang ko. Ako lang mag-isa. Pero ano katapa. Handa ako mamatay dahil sa pag-ibig. Ayun na, gulo. Hanggang sa inuwi niya yung mga sila Twinkle doon sa Iloilo. Napagod ka ako. Minsan nga, umuwi ako doon. Utang na eh. Pag uwi ko doon eh, alam niyo, baho ko sa barko. Yung 500 ml na tubig, yung ganyan lang. Dalawa yung Skyflex. Pagbaba ko doon sa barko sa Iloilo, gutom na gutom ako. Ang pera ko, 7 pesos na lang. Pamasahe papunta doon sa bahay nila. Ganun. Tapos nung nandun ako, pangalawang uwi ko yata doon. Pangatlo. Nandun ako, inaaway ako. Umalis ako. Nagwawala eh. Nandun magulang eh. Magulo talaga. Lagi ako inaaway yan. Tapos gabi yun eh. Mga alas 8 ng gabi. Nandun ako sa naglakad ako papuntang bayan kasi malapit lang naman. Halos nasa 2 kilometers 3 kilometers. Nandun ako sa simbahan ng Iloilo. Sa harap. Doon ako natulog. Ang dalawang gabi. Lakad-lakad lang ako doon. Gantay lang ako ng may cellphone na noon. So tinext ko yung kaibigan ko, nanghiram ako ng pera pamasahe. Sabi sa akin, putang ina mo, alam, lagi ka na lang ganyan pre. Pinapagod mo sarili mo. Ngayon, nandiyan ka, mukha kang tanga dyan sa Iloilo. Wala ka papasahe pa ako. Kung di kita pahiramin ngayon, paano ka? Sige, hindi man ako natis. Pinahiram ako. Umuwi ako nung nag-aeroplano ako. Pauwi. Nakauwi ako dito, di ba? Kala ko tahimik ng mundo ko. Hindi. Nagbalikan pa kami. Sobrang hirap ko nun kay Tita Bea. Doon lang magulo ang buhay ko. Doon na nagsimula pababa ng pababa, takbo ng buhay ko. Ayun, nakilala ko naman agad sa nga, pagpatayan na ako, 30 kalabang ko. Dami ko nakaaway kaya dahil sa Tita Bea. Magulo, sobra. Pero nandito pa rin ako. So, lagi ako, mabait ako. So, wala na, lahat sila, wala. Kilala ko naman to si
Mabait naman si Glenda. Sobrang bait. Tahimik. Mainin magsalita. Nangiiwan din. Nangiiwan na nga. Halos lahat sila. Iniiwan na ako. Pinagpalit pa ako, di ba? Hindi ko naman sila hinanap eh. Isa-isa silang dumating sa buhay ko. So, ayun nga. Nagkaanak kami ng kambal ni Glenda. Wala, halos isang buwan pa lang yung baby. Sila kambal. Iniwan na sa akin at sumama na sa iba. Ako nga muntik ka. Nagalit ka minsan yun eh. Isang linggo yata mahigit. Hindi mo eh. Dahil wala akong trabaho eh. Walang gatas yung dalaw eh. Pero may paraan ako dahil may junk shot ang titumbong nyo. Ayun. Tataka lang ako ba't hindi umuwi. Pero pala pinagpalit na ako. Bagong panganak pa lang. Ayan. Iniwan na sa akin yan. Sobrang hirap ko rin dahil muntik na mamatay sila kambal. Hindi ko alam kung paano ko dalhin sa ospital. No? Nakamotor ako. Buti na lang si Kuya Gerald yung dinala namin doon. At buti ka mo, nung nandun kami sa ospital, at sabi ng doktor, wag na daw bayaran. Tangin na, paglabas namin sa gate, siningil kami ng gwardiya. So yun, mahirap ang buhay ko noon. Unti-unti naman ako lumubog dahil ayaw ako tulungan ng mga kapatid ko, no? So yung negosyo, bahay, doon sa nawala. Yun, bumalik ako kay Tita Delia Jo. Hindi rin kami nag-improve dahil ganun pa rin yung ginagawa niya sa akin ng problem, no? Kilati jak-jak nyo, kaya sobrang pasaway. Sumabay pa to si Maika, sumunod sa ate niya, sobrang pasaway. Hindi nakalimutan ng pag-aaral, walang takot sa magulang. Hindi niya sila natakot sa akin. Wala na respeto, alam mo, kasi malayo na yung kalooban ng mga, naintindihan ko naman. Pagka problema doon, hindi nila inisip magulang, tatay ako ayun, no, malaki ng problema dumating. Wala akong nagawa sa buhay ko dahil hirap ako dahil may anak ako kambal, nadala ko doon. Magulo hanggang sa ngayon, mahirap ang buhay ko. Kaya paska yung mga anak, medyo pasensya na kayo sa kwento ko. At paano para unti-unti nyo makilala ang sa akin sarili bilang ama nyo. Yung kay Daryl naman kasi before kay Tita Chona nyo, buntis siya kay Mike, di ba? Iniwan ako. Hindi, kay Maika, di ba? Kay Maika nawala siya, ilang buwan, ilang taon yata. So nakilala ko yung mama ni Daryl bago ako napunta kay Tita Maricel nyo, mama ni Shane. Ito naman mama ni Daryl. Hindi ako kinakausap kahit ilang araw kami magkasama, hindi ako kinakausap or ganun lang yan. Tapos sa tawa, ngingiti. Tahimik siya. Mabait siya, tahimik. Parang yung galit niya, yung tampo niya nasa loob lagi. Siyempre, hindi ko alam ang gagawin ko. Tahimik din ako. Ito nga, nagkaroon ng problema nung buntis siya.
Hindi siya nagsasabi kung ano kailangan niya. Kung alam ko, may sayad to. Pag gano'n yung naisip ko. Pero mahal ako na. Mahal ko rin siya. Naging problema nun. Pumunta ng Cavite. Minsan nga, bihirang tumawag yan. Kung di ko pupunta yan, kung di ko pa pakikiusapan yung kaibigan niya, kung saan ko hanapin, paano ko makikita eh. May cellphone naman siya, bihirang mag-text. Pero nagpunta ng Cavite, dala si Daryl, baby pa lang. So, siyempre kailangan ko magtrabaho dito sa Maynila kasi nasa Cavite. Layo eh. Naik ba yun? Hindi ko alam. Sa banda yun. So, yun. Mag-uwi ko doon, nagdala pa ako ng gatas, dalawang lata, malalaki. Dali uwi ko na sana sila sa bahay, sa Bulacan. Pagdating ko doon, wala. Ang sabi ng tita niya, umuwi na doon ng Samar. Isang ko naman hanapin sa Samar. Kung ibigay yun sa akin yung address, paano yung trabaho ko? Nag-aaral pa ako nun. Kaya hinayaan ko na lang. May cellphone naman sa mama mo. Pati hindi siya tumawag sa akin. Di ba? Hindi ko na kasalanan yun. Tumatawag ako, nagte-text ako, hindi nag-reply. Hanggang sa talagang gusto niya ako hayaan na lang. Anong pagkakamali ko dun? Nag-uusap naman kami na alam niya man nag-aaral ako, alam niya nagtatrabaho ako. Hindi ko kasalanan anak na kalimutan ka, iwanan ka, nilayo ka sa akin ng nanay mo. Ayan. Ayan yun. Sunod-sunod lang yung problema ko sa buhay. Ang akin lang sa ngayon, makilala niyo ako na bilang tatay niyo. Naisip ko nga parang ang dami niyo pala. Pasensya na kayo mga anak. Dahil alam niyo yung kalooban ko. Marupok akong tao eh. Mabait akong tao. Matapang akong tao. Wala na, nandito na ako eh. Panalangin, pagmamahal, sa puso't isipan ko lang. Sobrang kalungkutan ko. Sobrang bumuo ang mundo ko dahil sa mga nanay nyo. Sa inyo. Alam niyo yun, yung pag-uwi mo, nandiyan yung mga baby, nakakatuwa, di ba? Mawawala yung pagod. Yun yung ano ko eh. Tapos lumaki kayo na hindi ko nakasama. Yun yung pinanginayaan ng kalooban ko. Hindi kaya nila kambal na lumaki talaga mula maliit na sa akin na sila. Alam mo yan, talagang ano ang kalooban ko, hindi ako makabubon. Hindi nila sila kambal. Hirap ako kila kambal dahil hindi ko sila maiwanan, hindi ko sila ipagtiwala sa iba. Wala akong trabaho, kaya doon ako naghirap. Iiwan ko sila doon sa pamilya niya. Kapitbahay ko na nga yung nanay nila na may asawa eh. Oh.
ibinabalik sa akin pag iniiwan ko. Hinahayaan nila sa labas. Paano ako makapagtrabaho ng maayos, di ba? So yan, no? Pagkatapos ni Glenda, talagang muwa mundo ko. Buti si Tita Marino. May singit ko lang si Tita Marino. Si Mikmik, no? 2004. Nung wala si ko kay Tita Marcel nyo, yung that time nun kasi naaway din ako nun, parang lumayas ako, hindi ako inanap. 2004 yung nabuntis ko siya, tapos nun tana nga sumama na ako dun sa kanya eh. Tapos siyempre Tita Marino medyo strict ang parents na gusto niya yata pakasalan ko siya. Hindi na po pwede dahil kasal na ako sa una kay mama ni Jack Jack. Kaya yun, hanggang sa nabuntis siya, no? Ako pa rin mag-isa. Nakilala ko naman tong mama ni Maui. Yun, mama ni Maui, no? Ganun din nangyari. Mama ni Maui is malaki yung angkan niya. Medyo stressada mama niya that time. Hindi ko alam kung gusto niya ako makasama o hindi niya man sinabi. Basta bumalik sa akin, buntis na eh. Pinipirmahan na sa akin na birth certificate. Hindi niya ata nagtampo nanay niya sa akin. Buti nga hindi ako napangasawa eh. Baka naghihirap siya ngayon. So yun, lumayo, inayaan ako ng nanay niya hanggang sa lumaki na si, nakita ko rin si Maui, baby pa siya. So yun, inayaan ko na rin. Magulo utak ko nun. So, nakabalik ako si Tita Marcel nyo. Tapos dumating na ako kay Glenda, no? Sa mama ni Kambal. Ilang taon, 2 taon before, na ako eh, depressed na ako. Kinaya ko yun. Muntik na ako mabot sa sa kali. Mamamalimos kami mag-ama. Malapit na dun eh. Alam niyo yun. So nag-decide ako sa sarili ko. Ito naman si Tita Marino nga. Single siya. Kinausap ko siya. May contact kami. Hindi kami nawawalan ng contact ni Tita Marino. Isipin mo 2004 hanggang 2013 yata. 14. Ang daming dumaan sa akin. Nandyan lagi ang Tita Marino. Pag wala ako, sa kanya ako lumalapit. Sobrang bait niya. Lahat, nakinabang sila kay Tita Marino. Kaya nung that time, nag-decide na ako sa sarili ko na mag-usap kami. Sama kami. Malaking hirap ang dinanas ko rin dahil hindi ko maiwanan itong mga rin, hindi ako makapagtrabaho, puro Tita Marino eh. Siguro makakabawi Tita Marino itong year na to, makakabawi na sa akin. Ang
problema ko naman ngayon, yung motor ko hindi mapaayos-ayos dahil wala akong pera. Yun, nag-usap ko yung Tita Maria, no? Okay kami, dumaan din kami sa Bagyo. Hirap. Hindi ako iniwan yan. Kaya yun. Kaya masaya na ako na nagkita-kita kayo, no? Mas masaya ako pag lahat tayo, lahat kayo, mga anak ko, makita ko kayong lahat, makasama ko kayo. Masaya na ako. Pwede na ako mamatay, pero wag muna. Enjoy pa natin ang buhay natin. Enjoy nyo lang buhay nyo. Hanggat kaya nyo, kung enjoy kayo, huwag kayong gagawa ng problema. Huwag kayong magpapabuntis, huwag kayong magbubuntis, mga lalaki na. Mag-ingat kayo. Huwag kayong papasok sa away. Yung intang ulo nyo, lumayo kayo. Wala, madaling pasukin yan. Mahirap pa labasan sa panahon ngayon. Mahirap. Hindi kayo ng araw. Kahit saan pwede ka makipagsuntukan. Kahit saan pwede ka magbuntis. Kahit saan pwede mong takasan. Ngayon hindi. So yung mga anak, hindi nyo lang buhay nyo. Nandito na tayo. At least malaki na kayo. Mayakap po kayo sa tagal ng panahon. Yung yakap na yun, simula nung hindi tayo nakikita, yun yung yakap na pagmamahal ko sa inyo. Kaya kung nahirapan kayo sa buhay nyo, mas hirap na hirap din yung buhay ko nung araw. Good vibes lang. Huwag niyo sisi na lumabas kayo sa mundo. Ipasasalamat ko yun. Papasalamat niyo sa mahal ng Panginoon yun. Hindi kayo pinambayaan. Wala na akong luha ipapatak dahil inubos na nila. Kaya magpakatatag kayo, enjoy nyo yung buhay nyo. Kung mawala man ako sa mundo, ituloy nyo ang buhay nyo. Magtrabaho kayo, magsumikap kayo. Kung maaari, pag emergency, magtulungan kayo magkakapatid. Dahil ang pangarap ko, hindi ko na mabuo, hindi ko na maabot. Kaya pagtandaan nyo, kailangan maayos ng buhay nyo. Yung mga apo ko, mag-iingat din kayo. I love you mga anak. Sorry. Basta alam ko nandito lang ako bilang ama nyo. Nakasanayan ko yun. Nakasanayan nyo. Nandiyan kayo. Alam ko ang kaluban nyo sa akin ay malayo. Kaya doon tayo sa respeto. Meron tayo ito tinatawag na respeto. Respetuhin nyo bilang ama nyo. Respeto kayo sa magulang dahil yan ang gusto ng Panginoon. I love you mga anak. Pag
Pagkalam ko mahaba buhay ko eh. Dahil mahaba ang buhay namin. Naabot kami ng 100 eh. Kaya ito na simula ng ang aking buhay na masaya dahil nandiyan na kayo, malalaki na kayo. Minsan inom tayo, jamming tayo, ayaw niyo ko isama eh, puro kayo eh. Umiinom din ako. Umiinom din ako ng alak. Ito ba nga to? Gumimik, hindi man ako inalok. Sige. Nandito na lang. At kahit pa paano, alam niyo yung takbo ng buhay ko. Kaya ko kinukwento dahil gusto kong ma-appreciate nyo, naaman nyo ako. Okay? Meron man ako hindi nabanggit, mga pasensya na kayo. Ang alam ko, 18 kayo. Namatay yung isa, si Nicole. Yun lang, isa lang hanapin natin. Mayumi yung nanay nun. Hindi ko alam kung nasa projects pa pala sila o hindi ko alam eh. At hindi ko alam kung yung taga Bicol, hindi ko alam kung ano yun eh. Kasi umuwi yung buntis eh. Pag hinahanapin yun, papakita rin mga yun. Sa ngayon, lahat kayo na lang muna. Ilang buhay to. Ay! Sorry. Ayan. Gwapo kasi ang tatay. Maangas. Ito lang. Yun lang minaan ako eh. Kaya gaganda niya, di ba? Sige mga anak, I love you.